ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kahit gaano pa natin kamahal ang isang tao, magtira pa rin tayo para sa ating sarili. Hindi yun masama lalo na kung sa buhay na ito ay likas ang mga manloloko. Ikaw kabarangay, naranasan mo namang umibig ng husto at ituring na mundo ang isang tao. Dear Papa Dudut, importante ang tiyaga sa kahit na anong aspeto ng buhay, lalo na sa mga bagay na ginagawa natin. May kasabihan nga na pag may tiyaga, may nilaga. Ibig sabihin, hindi instant na nakakamit ng tao ang bunga ng mga bagay na pinaghirapan nila. Kaya kung wala kang tiyaga, malaki ang tsansa na hindi ka magtagumpay sa mga ginagawa mo. Simula pagkabata, iyan po ang tinatako sa aking isipan. Kaya sa kwentong ibabahagi ko sa inyong istasyon ay umaasa po ako na sana ay kapulutan ito ng aral at inspirasyon ng mga katulad kong masugid na tagapakinig ng Barangay Love Stories. Ako po si Pixie, 34 years old, taga Makati at nagtatrabaho bilang isang virtual assistant sa gabi. Pero bukod doon ay meron din akong online store ng kung ano-anong cute items and personalized gift na pinagkakabalahan ko sa umaga. Kulang na lamang ay hindi ako matulog sa dami ng ginagawa ko, Papa Dudut. Hindi po ako robot at napapagod din, pero alam nyo yung masayang pagod? Yun kasi ang nararamdaman ko dahil gustong gusto ko po ang mga ginagawa ko. Palibhasa ay mataas ang pangarap ko hindi lang sa aking sarili kundi pati na rin sa pamilya ko. Laking hirap ako, Papa Dudut. Fishball vendor ang tatay ko at si nanay ay taong bahay. 5 kaming magkakapatid, ako po ang panganay. Graduate po ako ng high school at nakatungtong naman ang kolehiyo. Kaso hanggang isang semestre lamang ng unang taon. Hindi na kasi ako kayang pag-aralin ni tatay pero hindi naman ako nagtampo kasi alam kong mahirap lamang kami. Ang ginawa ko ay namasukan ako ng trabaho para makatulong sa pamilya namin. Nag-hairdresser ako sa parlor sa lugar namin. Nung nakaipon ako ay nagsimula akong mag-business habang namamasukan pa rin. Kayod kabayo ako, Papa Dudut. Kasi may pangarap ako. Nag-upgrade rin ako ng mga skills hanggang sa napasok ko ang mundo ng pagiging VA. Masayang masaya ako kasi kumikita na ako ng pera na hindi na lamang sapat kundi sobra pa para sa pamilya ko. Naipaayos ko na ang bahay namin, nakapagpundar ng mga gamit, na ibili ng tricycle si tatay at napagawan ko na sina nanay ng tindahan na sa kasalukuyan ay pinagkakaabalahan nila. Bukod doon ay napagtapos ko na ng pag-aaral ang mga kapatid ko at nakabili na rin ako ng condo unit na siyang tinitirhan ko na. Kung tatanungin niyo ako tungkol sa love life ko ay nagka-boyfriend po ako. Si Kiyo na nagtatrabaho bilang admin staff sa isang private company at kumikita ng minimum wage. Katulad ko ay panganay din si Kiyo at siya rin ang breadwinner. O tapos, ano na nangyari? Ayun nga, baby cakes. Tindi ng palakasan sa opisina. Yung mga matatagal doon, akala mo tagapagmana ng kumpanya. Taas ng tingin sa sarili. Pare-pareho lang naman kaming swelduhan. Ganyan ba talaga ka-toxic sa inyo? Oo. Pero 'di ba, yung huli mong inalisan ganun din. Opisina rin yun pero marami pa ring feeling entitled. Tumpak! Ewan ko ba? Di yata ako swerte sa mga napapasukan ko. May sumbongera,
malakas kay boss aka Sip-Sip, walang pakisama at kung ano-ano pa. Ay, napapagod na tuloy akong pumasok. Kundi ko lang kailangan magtrabaho para sa pamilya ko. Kawawa ka naman, baby cakes. Oo, kawawa talaga ako, baby cakes. Nagsisikap naman ako, alam mo yan, di ba? Oo naman. Marunong din naman ako magmalasakit. Tama rin yan. Sa sobrang pagmamalasakit mo, ilang beses ka nang nagpa-thank you sa mga overtime mo. Oo nga no. Grabe na talagang pang-aabuso sa akin yan, baby cakes. Hindi ko yan deserve. Ay, syempre walang may deserve niyan. Lahat tayo may karapatang magkaroon ng ligtas at maayos na working environment. Asa naman may ganyan dito, baby cakes? Uy, meron naman. Yung iba kong friends okay na okay naman sa mga trabaho nila. Masaya, ganun. Yun kasi nakikita ko sa social media nila eh. Hindi lahat ng mga nakikita sa social media totoo. Huwag ka magpapaniwala sa ganun agad-agad, baby cakes. Pero hindi naman sila nagrereklamo sa akin pag nagkikita kami. Baka masaya love life nila kaya ganun. Ay, ibig sabihin hindi masaya ang love life mo? Oh, kita mo tong baby cakes ko. Huwag ka na sumimangot dyan. Sagutin mo muna tanong ko, Kyo. Siyempre masaya ako. Love na love kaya kita, baby cakes ko. Ganto lang ako pero alam mo ba na malaki na itutulong mo para gumaan ang nararamdaman ko? Talaga? Talagang talaga. Pexman, Oo na, naniniwala na ako. Huwag ka na mag-pex man. Akala ko kailangan ko pang gawin yun eh. Siyempre, kunwari lang yung tampo ko. Gusto ko lang talaga magpalambing. Ay sus! Ang baby cakes ko talagang maganda. Halika, kiss na lang kita. Mwah! Yee! Dinaan mo ako sa ganyan, ha? Ayaw mo? Gusto. Ay, may naisip ako. Ano yun? What if sa kondo ko na lang ikaw tumira? Ha? Totoo ba yan? Oo. Boyfriend naman kita. Tsaka sabi mo last time, gusto mo na bumukod sa inyo kasi mga babae ang kapatid mo. Minsan pakiramdam ko wala ka ng privacy. Tapos nangihinayang ka rin sa pamasahe papunta at pauwi sa trabaho. Dahil malayo nga yung tinitirhan nyo. Doon ka na sa kondo ko. Halfway lang yun sa pinapasukan mo. Alam mong hindi ko tatanggihan yan, Pixie. Kaya nga ako nagsasabi, yung mga bills pwede naman pag-usapan natin sa susunod na araw yun. Ang mahalaga makalipat ka na sa akin para mabawas-bawasan yung gastos mo sa pamasahe. Baka kapag ipon ka pa. Tama ka. Sa liit ng sweldo ko, konsumisyon ko na lang talaga yung lumalaki. Hayaan mo na. Masipag ka naman. Malay mo soon, ma-promote ka rin. Kahit mukhang imposible sa klase ng mga taong kasama mo sa work mo, naniniwala ako sa kakayahan mo, baby cakes. Salamat, baby cakes. Kiss ulit kita, gusto mo? Ano ba? Pero sige. Nagkakilala kami ni Kiyo nang minsan siyang bumili ng item sa online store ko, Papa Dudut. Pangregalo raw niya yon sa mama niya noong Mother's Day. Bilang close rin sa nanay ay na-touch po ako sa gestures niya. Sa store ko rin siya bumili ng panregalo sa kapatid niyang babae noong nag-birthday ito at sa isa niyang tiyahin na base sa kwento niya ay nagpalaki sa kanya noong iniwan siya ng mama niya sa probinsya nila para magtrabaho sa Maynila. Taga Iloilo po ang mother side clan ni Kiyo. Nagsimula kaming magkamabutihan nang minsan niya akong i-chat sa messenger. Hindi para umorder kundi para kumustahin ako. Noong mga panahong hindi na ako active sa pag-update sa page ng online store ko. Nagkataon pa na kagagaling ko lang din sa sakit kaya na-appreciate ko ang pangungumusta niya. Usually ay wala talaga akong time makipag-usap sa dami ng mga ginagawa ko pero iba si Kiyo. Ramdam ko na genuine ang intensyon niya at nandun yung care niya lalo sa mga kababaihan. And to make it short, Papa Dudut ay naging kami ni Kiyo pagkaraan ng ilang buwan matapos niya akong ligawan. Guwapo po si Kiyo, mala Alden Richards, Tisoy at may dimple. Matangkad din siya, katangiang gustong gusto ko sa mga magiging boyfriend ko. Masasabi kong smooth ang relasyon namin kasi open kami sa isa't isa, lalo na sa usaping pera. Papa Dudut, alam ko pong gipit si Kiyo at yung alok ko sa kanya.
na magstay sa aking kondo ang paraan ko para matulungan siyang maiayos ang mental health niya. Madalas niya kasi nung sinasabi na nade-depress siya dahil sa trabaho niya at sa baba ng sahod niya. Ang hirap ng sitwasyon niya kaya naaawa na ako sa boyfriend ko. Hindi nga nagtagal ay nagsama na nga kami sa isang bubong at masasabi ko na marami pa akong bagay na hindi alam sa kanya, Papa Dudut. Kyo! Kyo! Ano ba yon, baby cakes? Hindi ka pa babangon dyan? Tanghali na. Kaka-out ko lang sa trabaho, ako naman patulugin mo. Sinakop mo na yung buong kamay. Makapagsalita ka naman, akala mo laki ng kasalanan ko sa'yo. Ano bang mali sa sinabi ko? Totoo naman lahat yon. Nakabuka ka pa, ayaw mo talaga magpahiga. Pati ba naman paghiga ako sinisita mo? O ayan, matulog ka dyan sa kabila. Liit-liit na bagay, pinapalaki. Hindi ka pa babangon? Hindi. Bakit ba dami mong tanong? Concerned lang ako sa'yo. May pasok ka pa, di ba? Hindi ganyan ang tono ng taong concerned. Ano ba kasi problema mo? Wala akong problema. Tahitahimik ng higa ako rito tapos dumating ka lang para mang-away. Pwede mo naman ako kausapin ng maayos. Makasita ka sa akin, wagas. Hindi kita sinisita. Hindi raw. Ano lang kung hindi? Sige nga. Ewan ko sa'yo, Kyo. Ang layo na ng narating mo. Ang aga-aga sumasakit ulo ko sa'yo. Lagi nang masakit yung ulo mo. Huwag mong isisi sa akin lahat. Ako na lang lagi may kasalanan kahit wala naman akong ginagawa. Kanino ko isisisi? Sa management ng building na to? Sa mga security guard sa baba? O sa mga magtataho dun sa kalye? Ikaw yata yung malayo nang narating sa atin eh. Di na kita ma-reach. Isip bata ka kasi. Napapagod ako sa'yo eh. Tapos ang kalat-kalat mo, papansin ko lang ha. Hindi ka ba tinuruan sa inyong magligpit at mag-imis ng bahay? Oh, kanina paghiga ko lang sinisita mo. Tapos ngayon pati kalat dito sa kondo mo? Aba, saan na ako lulugar niyan? Hindi ko alam. Bahala ka. Yan tayo eh. Sana masaya ka sa mga pinagsasabi mo sa akin ngayon. Tatandaan ko lahat yan. Kasi siguradong hindi ko yan makakalimutan. Sorry na, okay? Hindi ko naman sinasadyang masabi yung mga yun eh. Hindi raw sinasadya. Dire-diretso ka nga magsalita dyan tapos parang hindi ka pa humihinga. Pwede mo naman ako kausapin ng maayos. Hindi mo na kailangang ipamukha sa akin na nakikitira lang ako sa'yo. Hindi ko pinapamukha sa'yo yun. Nanunumbat ka. Para sa akin, ganun na rin yun. Hindi nga panunumbat yun. Gusto ko lang malaman mo yung mga bagay na yun para sa susunod babaguhin mo na. Sorry na ulit, baby cakes. Masama lang talaga pakiramdam ko kaya ganito ko pero mali pa rin yun. Dapat hindi ako nagpadala sa emosyon. Hindi sana kita napagsalitaan ng ganun. Kung masama pakiramdam mo, masama rin pakiramdam ko. Ano? Anong masakit sa'yo? Yung ulo ko. Tapos parang may sinat. Ay hala! Ang sama ng ubo mo! Oo, kaya nakahiga pa rin ako ngayon at ayoko muna sanang pumasok. Ganun ba? Bakit kasi hindi mo sinabi sa akin agad? Paano ko sasabihin? Aga-aga kulang na lang pumutok ugat mo sa galit. Hindi ako galit. Galit ka. Nagsorry ka nga, di ba? Huwag kaya kitang patawarin. Baby cakes naman eh. Kuha mo na lang ako gamot tapos pagluto mo ako pagkain. Tapos bati na tayo. Isang taon na po kaming magkasintahan pero noong ko lang nalaman na hindi pala siya malinis at maayos sa bahay. Hindi ko naman siya inoobliga pero sana'y marunong siyang magkusa, Papa Dudut. Sinabayan pa na stress ako kaya hindi ko napigilang magalit noon. Bukod doon ay may period ako that time at masakit ang lahat-lahat sa akin. Pero nakonsensya ako noong nakita kong mukhang may dinaramdam din ang boyfriend ko. Kaya ang ending ako na lamang yung naglinis ng mga kalat sa bahay. Habang naghuhugas ako ng mga pinggan ay iniisip ko na ipagluto siya ng sopas
para naman gumaan-gaan ang pakiramdam niya. Kaya matapos noon ay lumabas ako sa kondo para pumunta sa malapit na grocery at bumili ng mga supplies na wala sa kusina ko. Kasama na doon yung mga sangka para sa sopas na lulutuin ko. Dumaan na rin ako sa butika para bumili ng gamot namin pareho. Kahit na masama ang pakiramdam ko at wala pa akong tulog, ay wala akong hindi kayang gawin para sa boyfriend ko, Papa Dudut. Gumaling naman kami ng mga sumunod na araw. Pero pansin ko na kahit na walang sakit si Kio ay makalat pa rin siya sa bahay. Madalas niyang iwanan sa sahig o sa banyo yung mga umog niyang damit o yung mga nasuot na niya. Ako yung panay ang dampot at lagay ng mga ito sa laundry basket namin. Nung una natatawa pa ako kasi ang cute, parang 6 years old lang ang kasama ko. Pero kinatagalan ay naiinis na ako. Normal naman yun, hindi ba? Lumalabas kasi na ginagawa niya akong tagaligpit ng mga kalat niya. Hindi naman ako katulong niya. Pero nga dahil sa mahal ko siya ay pinagpapasensyahan ko siya. Tapos makaraan ng 1 linggo ay may nangyari. Nasisante po siya sa kanyang pinagtatrabahuhan ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko na po idedetalye kung paano nasisante si Kyo sa pinagtatrabahuhan niya. Pero wala naman siyang nilabag na batas. More on na damay at pinag-initan lang daw siya ng ibang empleyado na sip-sip sa management nila. Dati pa naman pong sobrang toxic ng working environment nila. Tinitiis niya lang kasi kailangan niya ng pera at natatakot siya na wala na siyang mahanap na mas better na company kapag umalis siya. Kaso'y nangyari na nga ang kinakatakutan niya nang mawalan siya ng trabaho. Ramdam ko po yung frustration na nararamdaman niya. Kaya naman sinabi ko sa kanya na hanggat magkasama kami ay hinding-hindi ko siya pababayaan. Bali ako na po ang sumagot sa pagkain namin at hindi ko na rin siya pinag-ambag sa mga bills and other stuffs sa unit ko na noong una ay pinaghahatian pa namin. Alam ko po kasi yung pakiramdam na walang-wala. Dumating po yung punto na hindi na lamang trabahong mapapasukan ang pinoproblema ni Kyo. Malaking factor po ng pagiging tuliro at aborido niya yung kanyang pamilya dahil siya po ang breadwinner. Hindi naman po tumigil sa paghahanap ng trabaho ang boyfriend ko, Papa Dudut, kaso pinagtataka ko na bakit wala pa rin siyang napapasukan. Sinubukan ko siyang turuan na mag-VA pero walang tiyaga ang lalaking yon. Iniintindi ko lang na baka hindi para sa lahat ng tao ang ginagawa ko. Again, dahil mahal ko si Kyo, ako po ang sumasagot sa monthly bills nila sa bahay kahit sa pagkain nila. Mga bata pa kasi ang mga kapatid niya at sa maniwala kayo o sa hindi ay ako rin ang nagbabayad ng tuition fee ng dalawa sa kanila para lang hindi po tumigil lalo't graduating na ang mga ito sa kolehiyo. Dumating ka lang na wala na ako sa mood. Ikaw pa talaga ang nawala sa mood. Kumusta naman ako? Para sa kaalaman mo, kanina pa ako wala sa mood. Ikaw kaya lokohin ng mga customer mo. Sino matutuwa doon? Sige nga. Sayang effort ko na uwi lang sa wala. Hindi naman ako nanloko sa'yo. Yung mga customer mo. Kaya bakit parang sa akin mo binubunton galit mo? Hindi naman yata patas yan, Pixie. Sinong hindi magagalit kung pagdating ko maaabutan kitang nakahilata dyan sa sofa at panay lang laro ng cellphone? Maalala ko lang ha, kanina bago ko umalis nandyan ka na at naglalaro. Tapos ngayon nandyan ka pa rin? Gumagalaw ka pa ba? Humihinga ka pa ba? Malamang oo. Paano ako mabubuhay kung hindi ako humihinga? Isip-isip din. Ikaw kaya yung dapat mag-isip, no? Kasi pansin ko parang nakakalimutan mo ng gamitin yung utak mong naluto na ng kaka-cellphone mo. Anong sinabi mo?
Alam ko, narinig mong sinabi ko. Sumusobra ka na talagang babae ka ha? Lakas ng loob mong insultuhin ako. Sana kasi naisip mo man lang na tigilan yung walang kwentang ginagawa mo at tagpunta ka ron sa kusina para magsaing at magluto ng hapunan natin. Para naman kahit paano may pagkain akong aabutan pag uwi ko, kaso wala. Nakatiwangwang pa nga yata pati hugasan mo kaninang umaga. Hoy! Hindi lang ikaw ang gutom. Ako rin. Pero hindi ako nagagalit ng ganyan. Hindi mo talaga naiintindihan, no? Pagod ako, Kyo. Galing ako sa labas, naipit sa heavy traffic at iniskam ako ng customer ko. Masama loob ko, tapos masumama pa timpla ko dahil sa katamaran mong lintik ka. Wala ka namang trabaho tapos wala ka pang kusa rito sa bahay natin? O ngayon sinusumbat mo na yung pagiging palamunin ko, ganun ba? Oo. Kung panunumbat yung tawag mo doon, oo, sinusumbatan kita kasi ang manhid-manhid mo. Puro ka na lang mobile games, hindi mo man lang ako makumusta kung ayos lang ba ako habang nasa biyahe? Nagsabi pa nga ako kanina na samahan mo ko sa meet-up ko. Pero sabi mo busy ka, may gagawin ka, yun pala maglalaro ka lang sa cellphone mo maghapon. Umasa ako na kahit papano may makakain ako pagdating kasi nandito ka, pero wala. Tapos sasabihin mo sa akin na hindi lang ako yung gutom? Ikaw din? Anong gusto mong palabasin? Konsensyahin ako kasi nalipasan ka ng gutom dahil sa katamaran mo? Buisit naman, Pixie. Liit-liit na bagay, hilig mo talagang palakihin, no? Talaga bang ganyan kayo mga babae? Oo, ganito kami mga babae. Kayo, ganyan ba kayo mga lalaki? Siyempre hindi. Sira ulo? Mas sira Sige, tuloy mo. Hindi kita isasama sa ordering kong takeout. Nagugutom ka na rin kamo, di ba? Ha? Oo. Nakuha mo pa talagang konsensyahin ako. Sige ka. Pag nalagutan ako ng hininga dahil sa gutom, kasalanan mo. Kapal din ang mukha mong ipakargo sa akin pati yan. Seryoso ka ba talaga dyan, Kyo? Oo, bakit? Ibang klase. Para ka talagang bata. Hindi na kita kinakaya. Stress na stress ako ng gabing yon gawa ng scammer kong customer. Naibit pa ako sa heavy traffic pa uwi tapos pagdating ko sa kondo ay wala man lang sinaing. Napapanis pa yung kanin sa rice cooker. Nalabis na nagpainit sa ulo ko kasi hindi man lang nagawang silipin ni Kyo ang lahat. Tapos kargo ko pa ang lahat mga kapuso. Gusto kong sumabog ng mga panahon na yon pero pinigilan ko ang emosyon ko. Umiiyak na lamang ako noong saglit bago ko kinuha ang cellphone ko at nag-order ng takeout para may makain kaming dalawa. Kaya lang kung kailan mukhang naka-move on na ako sa inis. Siya naman ay hindi pa kasi mas galit daw siya dahil sa panunumbat ko. Ako na lamang ang humingi ng pasensya pero ilang araw din ang nagdaan bago niya ako kinausap. Yun pa talaga yung time na manghihiram siya ng pera kasi wala raw siyang pambayad sa parating niyang parcel, Papa Dudut. Ang kapal, hindi ba? Nang mga panahon na yun ay nagsisimula ako ng questionin ang desisyon ko na patirahin si Kyo sa condo unit ko at sagutin ang mga bills nila sa bahay at tuition fees ng mga kapatid niya. Don't get me wrong. Bukal sa puso ko ang pagtulong sa kanya at pag-aalok ng mga bagay na yon. Mahal ko siya pati ang pamilya niya pero nakakawalang gana kasi yung trato sa akin ni Kyo. Para niya akong sugar mommy. Hindi ko na po maramdaman yung pagiging girlfriend ko sa kanya, Papa Dudut. Bagay na kinakalungkot ko. Kasi kahit naman strong, independent woman ako ay gusto ko namang magpa-baby sa kanya. Kaso yung mukhang sa panaginip na lamang yon mangyayari dahil ako ang madalas na bumi-baby kay Kyo. Ewan ko ba? Hindi ko siya matiis lalo na pag ngumingiti siya sa akin nakita yung dimples niya. Natutunaw ako. Nawawala yung inis ko sa kanya at para bang may taglay siyang mahika dahil napapasunod niya ako sa mga gusto niyang mangyari, Papa Dudut. Good morning, baby cakes ko! Oh, etong kape. Ginawa ko para sa'yo. Uy, sakto.
Kaka-log out ko lang. Thanks sa kape. Walang anuman. Aga mo yata nagising. May lakad ka? Wala. Gusto ko lang bumangon ng maaga para sana pagluto ka ng almusal. Tara, sabay na tayong kumain. Ready na dun sa mesa. Maya-maya, okay lang ba? Enjoyin ko muna tong kape ko. Halika dun tayo sa sofa para makaupo ka rin. Okay lang, tara. Sarap nitong kape na timpla mo ah. Siyempre, ako pa ba? Naks, kuhang-kuha mo na panlasa ko sa kape. Approve! Inaral ko talaga yan. Kasi simula ngayon, ako na magtitimpla ng kape mo. Ang swerte ko naman sa boyfriend ko. Pakis nga. Mwah. Baby cakes ko? May sasabihin pala ako. Ano yon, baby cakes ko? Diba good boy naman ako kasi masipag na ako rito sa bahay natin? Tapos maaasahan mo na rin ako sa kusina. Kuha ko na rin timpla ng kape mo. Napansin ko nga. Kaya nga nagpapasalamat ako kasi nandyan ka. Gumagaan ang buhay ko kasi napakasipag mo. Siyempre! Nakita ko kasi pagsasakripisyo mo para sa atin simula nung nawalan ako ng trabaho. Nagpapasalamat din ako kasi meron akong supportive girlfriend pero yung tungkol pala dun sa sasabihin ko, baby cakes, may hihilingin sana ako kung ayos lang. Sige, dahil masipag ka rito sa bahay, bibigyan kita ng reward. Anong gusto mo? Motor. Ha? Yung remote control? Hindi. Pambata naman yun eh. Yung motorsiklo, baby cakes. Gusto ko ng motor. Okay, pero saan mo naman gagamitin? Personal. Pang rides ko pag pumupunta sa mga interviews ko. Alam mo kasi, nakakapagod bumiyahe rito sa atin eh. Pagdating ko tuloy sa company na pinag-a-applyan ko, mukha na akong ewan, tapos amoy usok na damit ko. Baka yun ang dahilan kaya di nila ako hinahire. Sa bagay, kahit ako nahihirapan na ring bumiyahe. Pero safe ba magmotor, baby cakes? Safe yan. Marunong naman ako. May lisensya ako, kulang na lang motor. Tsaka hindi lang naman doon natin pwedeng magamit yun. Pwede ko rin gamitin para ihatid ka sa mga customer na pagdideliveran mo. Para hindi na nahihirapan mag-commute ang baby cakes ko. Sa susunod na taon, bibili na ako ng kotse. Pero sige, unahin muna natin yung motor mo. The best ka talaga, baby cakes. Thank you. Pakis pa nga. Mwah! O tara na, kain na tayo. Medyo nagugutom na kasi ako eh. Tara, matutuwa ka sa niluto ko. Mga paborito mo. Talaga? May fried rice, itlog tsaka longganisa? Oo, mapaparami kain mo. Marami tayong nagagawang bagay sa ngalan ng pag-ibig. Kaya nga hindi na ako tumutol pa nang sabihin ni Kyo na gusto niya ng motorsiklo. Sa bagay, kita ko rin yung hirap niya sa pagkukommute kapag pumupunta siya sa mga job interviews niya. Ako pa yung naaawa sa boyfriend ko kaya sabi ko ay ikukuha ko siya ng motor. Tuwang-tuwa siya at nagsabi pa nga na babayaran ako pag nagkaroon na siya ng trabaho pero hindi ko na talaga yon inaasahan. Ayoko kasing mabigo lahat ng nararamdaman ko. Lalo pat marami-rami na ring utang na pera sa akin si Kyo na ginagamit niya personally. Pero hindi na ako nakipagtalo sa kanya dahil ma-pride po ang boyfriend ko. Ayokong isipin niyang minamaliit ko siya. Inisip ko na lamang na regalo ko yon sa kanya sa susunod naming anniversary para mas magaan sa puso. Kaya lang ay hindi po tinupad ni Kyo ang sinasabi niya sa akin na gagamitin ng motor sa paghahanap ng trabaho at paghatid sundo sa akin sa mga mini-meet kong customer at kliyente. Sa halip ay ginamit niya ang motor para makagala kasama ang mga tropa niya na nakilala niya sa isang motorcycle group sa Facebook. Nung una ay nagpapaalam siya sa akin at pumapayag po ako. Katwiran niya ay para raw makapag-aliw-aliw siya pero sa akin niya hinihingi ang panggasolina at pocket money niya. Sinusuportahan ko naman po siya kasi naisip ko na baka kailangan niya ng ibang environment, Papa Dudut. Kaya lang ay inabot ng 2 o 3 araw na wala siya sa kondo namin. Pag umuwi siya, nakahilata lamang ulit siya maghapon gawa ng matinding pagod. Hindi na niya ako magawang kausapin para kumustahin at samahan sa pagkain. Tapos aalis na naman siya sa mga susunod na araw.
Noon ko lang naramdaman yung matinding lungkot ng pag-iisa kahit na may kasama ako. Pero inunawa ko pa rin si Kyo kasi mahal ko nga siya. Isang araw, Papa Dudut, umalis na naman si Kyo para mag-road trip tapos kinagabihan ay tumawag siya sa akin para lamang sabihing na aksidente siya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Salamat sa Diyos kasi minor injury lang ang tinamo ng boyfriend ko. Walang baling buto pero may mga ilang gasgas at galos siya sa katawan. Sa Kabako ay pinagstay ko siya sa ospital ng 2 days para lamang maobserbahan ang kalagayan niya. Private hospital po ang pinagdalhan sa boyfriend ko kaya medyo malaki-laki din ang binayaran ko. Pero inisip ko na lamang na para naman yon sa boyfriend ko. Nandun pa rin yung inis ko sa kanya hanggang sa pag-uwi namin sa kondo kasi hindi siya nag-ingat sa pagmomotor kaya nadisgrasya siya. Pero aksidente yon at walang may gusto. Makaraan ng ilang linggo ay gumaling si Kyo pero napakatigas pa rin ang ulo niya. Kasi bumalik na naman siya sa pagmomotor at pagsama sa mga barkada niya papunta sa malalayong lugar sa probinsya. Hindi ko na po maintindihan kung anong napapala niya sa ginagawa niyang yon. Kasi ako yung palaging kinakabahan sa tuwing umaalis siya ng kondo namin. Anxious ako kasi baka bigla na lamang siyang tumawag sa akin tapos sabihin na naman niya na may nangyaring masama sa kanya. Or mas malala pa sa ibang tao kung malaman ang kinahantungan niya. Ayoko pong mangyari yon kaya nakiusap ako sa kanya na pumirme. Pero mukhang hindi po yon maintindihan ng malit na utak ng boyfriend ko, Papa Dudut. Baby cakes naman eh! Yun na nga lang libangan ko, gusto mo pang tigilan ko? Nauubos sa pagro-road trip yung oras mo. Imbis na paghahanap ng trabaho yung inaatupag mo, gumagala ka lang. Pantanggal stress nga yun sabi. Wow ha? Paano ka na-stress nandito ka naman sa bahay? Minsan ka na nga lang maghanap ng trabaho. Tapos hindi mo pa ako sinasamahan sa pagde-deliver ko ng mga order ng customer ko. Diba? Nangako ka sa akin na ihahatid mo ko. Ano nangyari? Sumasakto naman kasi na may alis kapag nagdi-deliver ka. Tsaka ako makapagsalita ka naman, akala mo hindi kita hinahatid. Nung nakaraang linggo kaya, hinatid kita sa meeting place nyo. Tapos sinamahan pa kita mag-ship ng mga order mo sa malalayo mong customer. Kaya hindi totoo yung sinabi mong hindi ko tinupad ang pangako ko. Sa pagkakatanda ko, katakot-takot na pakiusap pa ang ginawa ko para lang pumayag ka. Tapos nakasimangot ka pa't masama pa loob mong samahan ako. Sabihin mong hindi, tatambulin ko yung ulo mo. Ang bayolente mo naman. Masakit lang ulo ko noon. Tapos ang init pa sa labas. Masakit daw ang ulo. Lagi namang masakit ang ulo mo eh. Tapos pag ako masakit ang ulo, sasabihin mo nag-iinarte ako? Kapal ng mukha mo, Kyo. Hirap na ako sa pagtatrabaho para masustentuhan ka at ang pamilya mo tapos ikaw wala kang pakisama. Yan, diyan ka magaling. Yung manumbat. Alam ko naman na ikaw ang gumagastos sa ating dalawa. Pati na rin sa pamilya ko. Pero hindi mo naman yung kailangan ipamukha sa akin. Hayaan mo. Babayaran kita pag nagkatrabaho na ako para makatulog ka na mahimbing sa gabi. Kahit kailan talaga ang taas ng pride mo, no? Ikaw lang naman iniisip ko kaya pinapahinto kita sa paglaboy mo ng malayo. Maingat naman ako. Hindi mo na kailangan mag-alala. Tsaka kapag may nangyari sa akin, si mama na tatawagan ko. Hindi na ikaw para hindi ka na maabala. Huwag mo nga akong ginaganyan, Kyo. Balak mo pa akong konsensyahin. Kahit kailan hindi ka talaga marunong pagsabihan, no? Bakit mo kasi ako pinagsasabihan? Nanay ba kita? Mama ko nga hindi ako pinagsasalitaan ng ganyan. Girlfriend lang naman kita. Girlfriend mo lang pala ako, kaya ganyan mo ko tratuhin. Ayos Kasi yung ibang boyfriend ng mga kaibigan ko, hindi sila ganyang katulad ng ugali mo. Ngayon kinukumpara mo naman ako sa ibang lalaki dyan? Alam mo, sumusobra ka na ha? Alam mo ayoko naapakan ng pride ko.
Tapos sinabi mo pa talaga ang bagay na yan? Pakialam ko ba kung paano nila tratuhin ang mga jowa nila? Ako ba sila? Hindi naman, di ba? Tsaka kung mas gusto mo pala yung mga ganong klase ng lalaki, di doon ka na. Anong sabi mo? Binibigyan lang kita ng pabor. Pinapadali ko buhay mo. Seryoso ka? Pambihira. Sa'yo mapapadali buhay ko, Kyo. Ibang klase ka. Aaminin ko, Papa Dudut, na sumama po ang loob ko sa away naming yon, pero katulad ng dati ay mas masama ang loob ni Kyo. Nakakaloka kasi hindi po talaga niya kayang ibaba ang pride niya kahit na siya naman ang may pagkakamali. Nang mga panahon na yon ay hindi ko po siya sinuyo. Naisip ko kasi na tama ako sa mga sinabi ko dahil ako lang din ang mahihirapan at mapapagastos kapag may nangyaring masama sa kanya. Kaya hindi po ako kaagad nakipagbate sa kanya, pero never niya akong sinuyo o kahit mag-sorry man lang sa akin. Walang pa ganon, Papa Dudut. Basta nag-usap lamang kami nung sinabi niya sa akin na paubos na raw ang bigas naming pangsaing. Masisiraan na talaga ako ng ulo, kaunti na lang. Lumipas ang ilang linggo, sa wakas ay nagkaroon na ng trabaho si Kyo matapos siyang matanggap sa isang private company sa Mandaluyong. Siyempre, nagmotor siya papasok at pauwi para hindi na siya mahirapang mag-commute o gumastos sa kanyang pamasahe. Bati na rin naman kami kaya parang automatic na nakalimutan ko yung pangungonsume sa kanya. Kaya lang isang buwan pa lang si Kyo sa naturang trabaho niya nang makita ko siyang may ibang babaeng angkas sa motorsiklo niya nung isang beses na pumunta ako sa working place niya. Plano ko sana siyang sorpresahin, kaso ako naman tong nasorpresa, Papa Dudut. Alam mo ka mo, Kyo. Nakuha mo pa talaga mga babaeng haliparot ka? Hindi ko yun babae, baby cakes. Kaibigan ko lang yun. Kaibigan mo mukha mo? Paano naging magkaibigan lang kayo? Kung kumapit sa'yo, daig pang toko. Tsaka pwede ba, huwag mo nang subukan lumusot kasi kitang-kita ko na naghalikan pa kayo bago siya sumakay sa motor mong ungas ka. Friendly kiss tawag doon. Masyado mo akong ginagawang tanga, Kyo. Sorry na, pwede? Natukso lang pero hiniwalayin ko na yun. Landi rin kasi ng babaeng yun. Gusto raw umangkas sa akin kaya pinagbigyan ko isang beses. Pero hindi na naman naulit. Huwag ka na magalit, baby cakes. Wow ha? So dapat akong mag-celebrate kasi isang beses lang nangyari? At dapat kong ikatuwa na masyado ka mapagbigay sa malanding yon? Ha? Ayos ka rin talaga, no? Matanong ko lang, saan mo kinukuha ang kapal ng mukha mo? Palalakihin pa ba natin to, Pixie? Tanong ko, sagutin mo! Ewan! Hindi ko alam sagot sa tanong mo. Manahimik ka na nga. Ingay-ingay mo. Makasigaw ka, kita na yung ngalangala mo. Kapal talaga ng mukha mo! Lumayas ka na sa kondo ko! Ha? Anong sabi mo? Narinig mong sinabi ko, lumayas ka na ngayon din sa kondo ko! Baby cakes naman. Wala namang ganyan, ano? Huwag mo nga ako mga baby cakes. Matagal na ako nagtitimpi sa yung lalaki ka. Ilang beses na rin kitang pinagpasensyahan pero gaganituhin mo lang din pala ako sa dulo? Hindi mo na ba ako pwedeng bigyan ng isa pang tsansa? Pangako, magbabago na ako. Mas magiging mabuting boyfriend na ako, baby cakes. Huwag mo lang akong palayasin sa kondo mo. Wala akong matitirhan. Kung gusto mo umuwi ka sa inyo o tumira ka doon sa babaeng lumalandi sa'yo, magsama kayo, isaksak mo siya sa baga mo, total tuwang-tuwa ka naman habang nakalingkis siya sa'yo. Basta, lumayas ka na ngayon din. Wala na akong pakialam sa kapulutin dahil sawang-sawa na akong bigyan ka ng tsansa. Hindi ka naman nagbabago puro ka lang salita, kulang ka sa gawa. Please, baby cakes. Huwag mong gawin sa akin to. Kung gusto mo, luluhod ako. Di lumuhod ka. Kung gusto mo, umiyak ka pa ng dugo. Pero hindi na magbabagong desisyon ko. Ang tagal ko nagtiis sa'yo. Mahal naman kita kaso nakakapagod kang mahalin, alam mo ba yon? Nakakaubos ka, Kyo. Kaya ko naman ang sarili ko bago ka pa dumating sa buhay ko Pero tinanggap pa rin kita kasi nga mahal kita. Pero habang tumatagal,
Narealize ko na hindi na sapat na mahal lang natin ang isa't isa. Dapat pareho tayo ng goal sa buhay kung gusto talaga nating umasenso at bumuo ng pamilya. Lahat ng yon hindi ko nakita sa'yo. Pasensya ka na. Pero masyado ka naging palaasa sa akin. Hindi ganyang padre di pamilya ang gusto ko. Katuwang ang hinahanap ko sa isang lalaki, hindi yung katulad mo na katulong ang trato sa akin. Umalis ka na please lang. Hindi ko nasisingilin lahat ng mga perang pinahiram ko sa'yo. Tulong ko na lang yon, pero hanggang dito na lang ang lahat. Maghiwalay na tayo! Nagbakaawa pa po sa akin si Kyo pero hindi ko na siya pinagbigyan. Mas nanaig na kasi sa akin yung sakit at kabiguan kesa sa pagmamahal ko sa kanya, Papa Dudut. At kapag hindi ko pa siya pinakawalan ay mauubos ako. Ayoko pong umabot sa puntong mangyari yon, kaya sinalba ko na lamang ang sarili ko sa pamamagitan ng pakikipaghiwalay sa kanya. Masakit. Pero kakawawain ko lang din ang puso ko kapag nagtiis pa ako sa kanya. Hirap na rin po akong pagkatiwalaan siya dahil sa pambababae niya kaya mabuting maghiwalay na lamang kami ng landas. Sa huli kusang umalis si Kyo sa kondo ko. Doon ako humagulhol pero hindi dahil iniwan niya ako, kundi dahil awang-awa ako sa aking sarili. Matapos ang mga pagtitiis at pagsasakripisyo ko sa kanya. Sa kasalukuyan ay wala po akong pinanghihinayanganan. Nagmahal ako, nagsakripisyo at nasaktan. Hindi man kami nagkatuluyan ay marami naman siyang aral sa buhay na itinuro sa akin. Yung iba medyo sa masakit na paraan nga lang. Kung tatanungin niyo ako kung kumusta ako ay mabuti po ang disposisyon ko sa buhay. Mas focus po ako sa ginagawa ko at sa aking pamilya. Dumagdag na rin ang pinagkakaabalahan ko ang pakikinig sa programa ninyo. Marami kasi akong natututunan mula sa experiences ng ating mga kabarangay. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Sakaling mapili po ninyo ang kwento ko. Sana kahit papaano ay natuwa ang ating mga kapuso. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Pixie. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever